Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng ating mga personal na karanasan ng mga panahon na tayo ay gumaganap din sa ating mga ginagawang pang-spiritual nung panahon na tayo nagsisimula pa lamang sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, na hinihingi ng pagkakataon na sabi ko nga na minsan sa buhay ng isang mga nag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, tayo ay susubukin at mismong mga tao mismong lalapit sa atin. Dating ang panahon na yun. Kahit sa inyo na mga nag-aaral pa rin. Muli, una sa lahat, ay tinataas ko ang sandaling ito para sa ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Diyos Ama, hinihingi ko po ng pasasalamat ang lahat ng mga pagkakataon na pinagbibigay nyo sa amin na sa ngayon na kami ay nagsisimula sa aming mga spiritual na gawain at ang mga taong nag-aaral, patnubayan nyo po nawa sila para sa mga first batch saka second batch. At masaya po ako at natutuwa ako na ang bawat isa na tumugon sa adhikain ng layunin ng grupo at sa layunin ng pag-aaral ng karunungang lihim na itinuro nyo po sa mga sinaunang maestro ay unti-unti po ay nalilinawan ng iba at naibabahagi rin sa kanila para makatulong sila sa pangkalahatang pagbabahagi. At hinihiling ko po sa inyo na pangalagaan nyo po kami, ang aming katawan, ang aming physical na katawan, ang aming spiritual na kakayahan, ang aming spiritual na kaisipan para kami ay mas matuto pa ng gusto sa mga bagay-bagay. At huwag niyo po sana pababayaan ang aming mga pamilya, ganoon din po ang mga nag-aaral, ganoon din po ang mga mahal namin sa buhay. At mas palakasin niyo po sana ang aming depensa sa lahat ng pagkakataon upang makapagpatuloy kami sa aming mga spiritual na gawain at sa pangkalahatang pagtulong. At masaya po ako sa kinalabasan ng pagpipili sa mga naunang individual na tao na tinawag sa mga gawain na to, katulad ng pagmimisyon. At salamat po sa inyo at dinilig niyo po ang aking panalangin na tawagin ng mga tao na ito out of from nowhere na hindi ko din sila kilala lahat. Pasalamat din sa mga gabay ng Sator Coronados at tinulungan din nila ako na hanapin itong mga tao na to. Lahat ng po ng bagay na ito ay pinapasalamat ko po sa inyo at kahit paano ay nagagampanan ko ang aking tungkulin, ang aking misyon sa buhay din na nakaatang sa akin. Bagamat hindi ako gumaganap sa ngayon, ang mahalaga ay nakakapagturo pa rin ako kahit malit na paraan lang o sa malit na bagay lang ay nagagampanan ko pa rin ang aking sinumpaang tungkulin na upang pagtulong sa kapwa at upang linangin din ng iba para sila ay gumanap din sa pangkalahatan sa pagdating ng araw. Muli, ang lahat ng ito ay tinataas ko sa inyo po, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa inyong walang bahay dugis na pangalan at sa inyong walang kapantay na kapangyarihan. Maraming salamat po. At yan lang po. Sa pagpapatuloy ng ating kwento patungkol sa ating mga personal na karanasan bilang isang manggagamot din, ako noon ay gumaganap din. Noong mga panahon na ako ay nagsisimula pa lang at gumaganap, halos hindi pa ako masyadong bihasa sa mga bagay-bagay at hindi pa ako masyadong well known sa mga bagay-bagay katungkol ng panggagamot o kung ano man. At hindi ko pa rin alam kung ano yung patungkol sa mga pagdidibosyon o kung ano na yung mga panahon na yun. Ang tanging alam ko lang ay humihingi ako ng tulong o panalangin sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. At meron din akong special na aura na ginagamit ko nung time na yun, na hindi pa ako nagdidibosyon nung time na yun. Kaya nalaman ko rin sa sarili ko na ako ay isang Bertudes. At kahit paano, kinasihan din ako ng mga gabay. Ito ay ang aura na kung saan ay panawag sa aking mga gabay. At para sa kaalaman ng lahat, kahit nung time na hindi pa ako nagdidibosyon, nakatanggap na rin ako ng aura na panawag sa aking mga gabay. Na
yun ay pang sa akin lamang at hindi ito pwedeng gamitin sa iba sapagkat ang kinikilala ng mga gabay ay ako lamang ng aking dalawang gabay na lagi kong kasama. Sa makatawid nung time na yun, wala pa akong alam sa pagdedebosyon. Inulit ko, wala pa akong alam sa mga bagay-bagay. Hindi ko pa natuntun ang kung anong mga bagay na kailangan kong idagdag sa aking kakayahan. Ako'y nananatili lang ang aking nananatili lang yung aking kaisipan para sa pag-aaral patungkol sa mga simpleng bagay lang noon kung paano ko pa mas linangin. Pero humingi ako ng sign sa Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat sa mga bagay na yun. Di sa makatawid, yun na nga, gumanap ako sa isang pagkakataon na naglalakad ako nung time na yun eh. Di ba, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na sabi ko nga, yung hindi pa ako masyadong well known sa mga ganung bagay. Naglalakad-lakad ako, naglalako-lako ako ng mga paninda para sa paano pandagdag sa pamilya, pantulong. Ito ay isang uri ng gamutan lang noon nung time na yun na hindi pa ako biyasa. Para sa lahat, ito ay isang kwento patungkol sa tawagin na lang natin ng pamagat ng kwentong itong na ang sakit ni manager. Una sa lahat, para sa kaalaman ng iba, itong si manager ay kilala siya doon sa lugar na yun na aking pinagkatrabahuan na lugar. Sa isang lugar na yun na pinagkatrabahuan, yung area ng lugar na pinagkatrabahuan na kung saan ako nakadestino, na siya ang manager ng fast food chain na yun. Kilala itong fast food chain na to. Hindi ko na babanggitin, pero nagsisimula ang fast food chain sa letter J. Yun na lang, J, para sa kaalaman ng iba. At meron akong hint. Ito ay may malaking bubuyog. Yun yung fast food chain na yun. Ang kwento na to ay makatotohanan nito. Kaya talagang isinishare ko rin sa inyo mga pangyayari na yun. Para malaman nyo na may mga ganung pangyayari talaga sa buhay din ng tao. Kilala ko tong manager na to. Hindi naman siya masyadong medyo stricto kasi siya eh. Tsaka hindi siya ganun palangiti. Siyempre minsan kapag nagtitinda rin ako, ginagawa ko, minsan nakakapasok din ako sa mga lugar-lugar niyan. Nakikilala ko rin yung mga kaibigan. Napapalapit na rin ako sa mga service crew doon. So naging kaibigan ko rin sila sa mga tuwid. Lagi ko nakikita yun. Paikot-ikot ako sa lugar na yun. Naglalako-lako tayo para kahit paano pandagdag din sa ating pamilya. Mga kakailanganin para sa pang-araw-araw na gawain o pangkain o pandagdag din kahit paano pambili ng mga pambayad ng mga bills o kung ano man. Kasi syempre bukod sa sahod, syempre kahit kailangan katulong ka rin, matulungan mo rin sarili mo. Hindi naman lagi-lagi ay updated ang sahod. Ganoon ang mga nangyayari noong mga panahon na yun. May isang pagkakataon, kung maalala ko, bandang na yun, hapon na yun eh. Mga bandang alas 5. Basta magdidilim na, magtatakip silim na nun eh. Bali pa ikot-ikot ako dun sa isang lugar sa mismong bayan. Ang nangyari, ganito. Nakasalubong ko siya sa isang lugar. Nagkasalubong kami. Kasi para sa kaalaman ng lahat, ganito kasi yan, papaliwanag ko sa inyo. May isang kakayahan ng mga gabay na magparamdam yan kapag merong isang bagay na lalapit sa iyo. Lalapit sila sa iyo o may pagkakataon na meron silang babala na parang sa katawan natin. Halimbawa, ikaw may tangan ka sa sarili mo, mayroon kang gabay, may kasama ka. Magbibigay ng ng senyales sa iyo yan kung may magaganap na isang bagay na hindi pangkaraniwan. Una, ang nagiging senyal sa akin na parang sinasabi nila sa akin na
nagbibigay ng mensahe mga gabay, ang dibdib ko, ano yan, kumakalabog yan. Parang iba yung pakiramdam ko. Pag kumalabog ang dibdib ko, nang mabilis parang nagpalpitate yung heart ko, may something na mangyayari at iba ang pakiramdam ko. May something na approaching sa akin, na papalapit, na hindi ko alam. Kaya para sa kaalaman ng ibang mga nag-aaral din, mararanasan nyo rin yung mga bagay na yan. Na kapag ang mga gabay nyo, magbibilin yan, magsasalita yan, hindi man sila magsasalita ng literal, pero meron silang mga gagawin na bagay na ipaparamdam sa'yo na may something approaching sa'yo, approaching big, paparating sa'yo, na hindi mo unexpected. Sabi ko nga sa mga nag-aaral ng LNK, patungkol sa panggagamot at mga uri ng mga aralin, dating yung time sa inyo na ganyang bagay na magbibigay ng mensahe sa inyo ang inyong mga gabay. Minsan sa panaginip, minsan sa actual, habang naglalakad ka, magpapalpitate yung heart mo, mararamdaman mo yan, parang iba yung dating. Di, yun na nga, di nakasalubong si manager. Di, nag-usap kami, sabi ko, bossing, sir, bakit napano ka? Kasi meron siyang, sa braso niya, meron siya yung parang may band-aid sa may bandang braso niya. Sabi niya, kinuhanan daw siya ng dugo. Bakit po kayo kinuhanan ng dugo? Anong nangyari? Kasi sabi niya, 1 linggo nang masakit yung tiyan ko. Tapos wala naman silang makita na resulta. Normal naman daw yung ko. Pero napakasakit talaga ng tiyan ko. Sabi niya, ang balak nga daw sa kanya, papasukan siya ng aparato sa loob ng katawan niya, sisilipin kung bakit masakit yung tiyan niya. Kasi kahit sa mismong aparato sa paggamutan, walang lumalabas talaga na walang makita silang findings. Parang walang makita na wala silang makita na sa loob ng katawan niya, wala silang makita. Ba't sumasakit ang tiyan nito? Nagtataka na rin yung mga espesyalista ba ng mga ganun. Yun na nga. Sa madaling sabi ko, sir, patingin nga ako ng palad mo. Di tinignan ko yung palad niya. Tinignan ko gano'n. Sinukat ko na naman. Mahaba naman yung isa. Sabi ko sa kanya, sir, payag ka ba ako? Sabi ko kasi, base sa aking analisasyon sa'yo, ang sakit mo ay hindi sakit ng isang normal na meron ka akong naglagay sa'yo ng sakit na ganyan, may nagano sa'yo, may nagkarga sa'yo ng sakit na ganyan. Ngayon kung papayag ako, pwede ba tayo pumunta dun sa bilang, upo tayo at mag-uusap tayo. Kasi malaki na yung nagagastos niya dun sa pagpapagamot Talagang pabalik-balik na nga daw siya sa paggamutan. Halos 1 linggo na, hindi nila ma-detect kung ano talaga yung nangyari sa kanya. Wala silang mabigay na dahilan o kung ano man. Ngayon ganito, nung time na yon, medyo nakabukas yung third eye ko kaya alam ko Tsaka nag-ano rin ng mga gabay sa akin, nagsalita rin sila sa aking isip na gano'n nga nangyari. Di pinaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, sir, bago kita gamutin, sabi ko, ito libre lang ito. Wala akong sisingilin sa'yo. Pero may sasabihin lang ako sa'yo. Alam ko, sir, manager ka ako. Meron ba sa isang pagkakataon na naging masyado kang maigpit, na napagalitan mo yung mga tao mo doon, na parang nasaktan mo sila o kung ano man? Sabi niya sa akin, 1 linggo bago may nangyari sa kanya, meron nga daw siya nakagalitan. May nakaalitan siya na isang tao niya, na parang napagalitan niya, napahiya sa maraming tao. Talagang nasermonan niya. Sabi ko, naintindihan ko yung stress na hawak mo dahil ikaw ang pinaka namumuno sa inyong grupo sa trabaho na yun. Kaya sabi ko minsan sa buhay natin, iisipin din natin yung bawat mga salitang binibitawan natin na nakakasakit sa ating kapwa. Although sabi ko na nasa posisyon ka na, tapos may mga tauhan ka, para irespeto ka rin ng mga tauhan mo, irespeto mo rin sila. Paano mo sila mapasunod kung gagamitan mo sila ng kamay na bakal? Yun ang sinabi ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, parang nagulat siya sa akin, bakit alam ko yung nangyari na yun? Kasi yun ang nakita ko talaga. Yun ang nakita ng aking ikatlong mata. Na siya ay, meron siyang pinagalitan na tauhan niya na napahiya
Ngayon, yung tao na yun, although wala siyang kakayahan, nabanggit niya ngayon sa isang tao na malapit sa kanya na mayroong kakayahan na upang sakitan tong tao na to. Alam niya naman ang pangalan ng tao na yun, yung mismong si manager. Alam ng tauhan niya, ibinigay doon sa kakawintuhan niya, na kaibigan niya o kamag-anak, na may kakayahan din na kung paano pasakitan itong tao na to. Kaya nangyari, gumanti ngayon yung mismong malapit sa tao na napahiya kay manager upang saktan siya sa paraang spiritual. Binigyan siya ng sakit sa kanyang tiyan na hindi ma-detect. Talagang matindi na may milipit siya sa sakit nung time na yun. Mga ilang araw na. Tapos bukod pa doon, nung nakaharap ko siya, talagang masakit pa rin yung tiyan niya nung time na yun. Di ganito ang ginawa ko. Ang ginawa ko nung time na yun, bagamat hindi pa ako masyadong biyasa sa mga bagay-bagay at wala rin akong masyadong alam pa sa spiritual combat eh. Ang gamutan na ginawa ko sa kanya ay simpleng gamutan lang. Meron akong special na bagay na panawag sa aking mga gabay. Yun ang ginamit ko para sa kanya. Tumingi ako ng tulong sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na ibinulong ko sa aking kamay, sa aking kanang palad. At sabi ko sa kanya, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, tulungan po natin tong tao na to at pagalingin ang kanyang tiyan. Gawin din sa aking mga gabay, binanggit ko ang aking mga gabay. Tinawag ko sila na tulungan ang tao na to. Saka ako hinipan ng 3 beses ang aking palad. Saka ako hinaplos sa kanyang tiyan, sa mismong belly niya. Nung hinaplos ko yun, nagpa-cross ako, pinakross ko yung aking daliri at saka yung aking palad. At saglit lang, siguro wala pang ina seconds lang o minute o seconds, biglang nakaramdam siya ng kakaiba. Ang naramdaman niya parang nawala, guminawa agad yung kanyang nararamdaman, nawala. Ngayon sabi ko sa kanya, manager, sabi ko, sana magsilbing aral sa'yo ito. Ganito ang gagawin mo, itong kondisyon na sasabihin ko sa'yo. Ginamot ka ng mga gabay ngayon at ng Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa kapangyarihan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, sa tulong ng Diyos Ama. Ngunit meron akong kondisyon na ibibigay sa'yo. Anong kondisyon yun? Sabi niya sa akin. Ganito ang dapat mong gawin. Although manager ka na, pero sabi ko sa kanya, pwede ba na pulungin mo yung mga tao mo, tapos humingi ka sa kanila ng pasensya? Hindi naman siguro kababaan sa iyong pagkatao yun o sa iyong posisyon na sabihin mo na lang na minsan wala ka sa mood o kung ano man, pasensya na sila kung nakakapagsalita ka dahil nga siyempre sobrang stress din ng sitwasyon dahil sa posisyon na hawak mo. So, kailangan lang minsan nagiging mahigpit ka. Pero ganoon pa man, humingi ka sa kanila ng pasensya, ng tawad, para kahit paano maramdaman din nila na seryoso ka, na tsaka bukod doon para mapatawad ka rin ng taong gumawa sa'yo niyan at hindi na nila ulitin pang balikan ka o kung ano man. Kaya sabi ko sa kanya, dahil yung ibinigay ko sa'yo ay na inano sa tiyan mo, ay para mawala na yung sakit ng tiyan mo na yun, na halos 1 linggo, higit 1 linggo nang iniinda niya yung sakit na yun. Dahil balak niya, talagang papasukan na ng aparato yung tiyan niya, talagang hindi na ma-detect. Yun ang gagawin. Kaya, nung time na yun, sa makatuwid, nakinig siya sa akin guys. Ang ginawa niya, pumunta siya sa kwento niya, bago pa yun, pumunta siya, ganito niya na lang sa akin yun, nung huli na lang, dahil tinanong ko siya, nangyari, sabi niya sa akin, pagdating daw niya doon sa nila, nagtaka yung mga staff niya. Siyempre, nagtaka sila, bakit parang normal na si manager? Siguro may tao doon na alam nila na talagang may sakit si manager. Alam nila siguro, alam din ng iba, na may something yung manager nila na may sakit. Nagtataka sila bakit nawala yung kirot ng tiyan niya, nawala na. Eto na ngayon, nagbago yung timpla ng panahon. Kaya nagulat sila nung pinatawag sila lahat at kinausap sila ng masinsinan at humingi rin ng patawad o ng pasensya si manager sa taong na kanya nasaktan. Sa pangkalahatan na, yung paghingi ng pasensya, isabi ko, gawin mo yan sa lahat ng iyong staff. Sa lahat ng mga service crew mo, lahat. Ipahayag mo doon yung mensahe mo na taos-pusong mensahe mo na galing sa puso mo na humingi ka ng pasensya. Sabi ko nga, may mga bagay na
hindi natin may paliwanag na kapag tayo nagsalita, kasi matalim ang salita, mas nakakasugat yan eh. Ang salita, kapag tumama sa'yo yan, mas matalim yan kaysa sa literal na tabak o kutsilyo kung ano man. Kasi kaya madaling maghilom yan. Ngunit ang salita, nakatanim sa puso't isip mo na yan. Kung baka tataglayin mo na yan hanggang sa katapusan ng iyong pagkatao, ng iyong buhay o kung ano man. Nakatanim sa isip mo yan. Ngayon, mawawala lang yan kung ang magiging cure lang din dyan o ang magiging gamot sa ganyang bagay ay yung salita rin na paghingi ng pagpapatawad, paghingi ng pasensya para sa lahat ba na yung nagawang kasalanan o kung ano mang nakasakit ka sa damdamin ng iba. Kasi para sa kalaman ng lahat, ang mensahe dito ay, ang aral dito ay, bagamat nasa posisyon na tayo, kahit anong taas ng posisyon mo, sabi nga nila, kung kayo lahat ay pare-pares lang kayo empleyado rin, pantay-pantay lang kayo dyan. Mataas ang posisyon mo, nire-respeto ka nila. Pero sabi nga nila, kahit anong taas ng posisyon mo, paano ka susundin ng mga nakabababa sa'yo kung wala ka rin respeto sa kanila? Respetuhin mo din sila bilang silang tao, bilang sila yung mga manggagawa, tulad mong manggagawa rin. Sabi nga nila, hindi mo pag-aari yung kumpanya. Kailangan, ipaintindi mo sa kanila na sa marahang paraan na kailangan minsan may striktong bagay tayo na sinusunod at wag din naman nilang abusuhin yung mga ganung bagay. At bukod pa doon, ipaliwanag ito ng mahinahon. At hindi kailangan na magtalo o sisigaw ka o ano man na masasaktan yung iba, which is mali. Nasa posisyon tayo eh. Kumbaga para respetuhin din natin yung iba. Kasi nasa posisyon ka na mataas na yung posisyon mo. Hindi naman basta-basta na isipin mo na itong mga tauhan mo na ito tatargetin yung posisyon mo o mawawala ka sa pwesto mo, aangat sila ng posisyon, lalampasan ka pa. Hindi ganun. Naabot mo na yung pinaka-tuktok ng iyong karir, nandun ka, bagamat napakabata mo pa, abutin mo rin yung iba. Ang mensahe dito ay, kahit anong katayuan mo sa mundo, sa buhay, pantay-pantay yan pagdating sa paningin ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. At sa mga spiritual na mga bagay-bagay, pantay-pantay rin ng lahat sa mga ganyang bagay. Lalo kapag mga normal na tao lang. Normal ka, wala kang kaalaman sa mga ganyang bagay, halos pantay-pantay lang lahat yan. Pero kapag sa may mga kaalaman ng pang-spiritual, bagamat pantay-pantay sa paningin ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, ang level ng antas ng kakayahan ng isang tao ay magkakaiba rin pagdating sa spiritual. Pero sa mga walang nakakaalam, na plain lang, wala silang knowledge sa mga ganitong mga bagay, sila ay pantay-pantay lamang. Mas nakalalamang yung mga nakakaalam ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Pero wag din itong gagamitin para sa iba rin. Yung mga ito isilbing aral din to. Yung iba naman din na pagsabihan o kung ano man, minsan pwede naman din nating i-approach yung tao. Bawo, si manager, kausapin natin, masisiyan, sir, ba't ganito naman? May nagawa ba akong mali sa'yo, kung ano man. Kasi kung i-voice out mo sa iba to, hindi mo alam yung utak nung pinag-voice outan mo. Ganun ba? Ano bang pangalan ng manager na yan? Sige, gagawan ko ng ano yan. Sa isip niya, gagawan niya ng masama yung manager. Without knowing na nagsumbong ka sa kanya, gagawin niya yun. Gagawan niya yun. Kaya minsan, maging mahinahon din tayo sa ating sarili. Hanggat maaari na pasensya tayo, makapagpigil tayo, mas maganda i-approach din natin yung tao na kahit manager yan, pwede mong i-approach yan. Kausapin mo ng masinsinan, sir, ano ba problema? May nagawa po ba akong kasalanan? Pasensya na po kayo. O mag-usap kayo ng masinsinan, magandang usapan. Pero sabi nga nila, hindi rin natin hawak. Ayaw ko rin husgahan yung iba sa ganung paraan. Maaari siguro napuno sila o naman. Pero ang pinakamahalaga sa lahat talaga ay yung pagpapatawad at pagpapasensya sa lahat ng pagkakataon. At ang malinaw at malawak na kaisipan sa bawat isa sa atin. Na huwag tayong padalos-dalos sa mga bagay-bagay, huwag din tayong maging mapusok. At lagi rin natin titimbangin ang lahat ng pagkakataon na magbibitaw tayo ng salita na hindi maganda, na makakasakit sa damdamin ng iba, na hindi natin makakilala o kahit nakakasama natin sa trabaho. Hindi rin maganda yun. Kasi mamaya, nasaktan din natin ang kanilang damdamin, may balik yun para sa atin. At ang mangyayari, may mga bagay na hindi natin maaasahan na nangyayari sa atin. Hindi na natin malalaman, in the end of the day na lang pala, buhay ng kapalit ng tao ang nakasalalay doon. Kaya minsan maging maingat din sa bawat salitang binibitawan.
Hindi ito tungkol sa inggit. Ito ay tungkol sa nasaktan na damdamin ng isang tao. Kaya para sa kaalaman ng iba, maging mapili rin tayo sa mga bibitawan natin salita. Kasi hindi natin alam ang kakayahan ng bawat isa. Kaya para sa lahat, sana naman ay nagkaroon ng aral itong ating kwento patungkol sa ang sakit ni manager na magsilbing halimbawa para sa lahat na huwag natin gawin yung mga ganung bagay na kapag dumating tayo sa punto na tayo nasa tuktok na natin ating posisyon, maging mapagkumbaba pa rin tayo at abutin natin yung mga nasa baba. Maging mahigpit man tayo sa pagkakataon in such a way na malumanay ang pag-implement ng paghihigpit o kung ano man na kailangan i-implement as per the company policy o kung ano man. Pero syempre isipin mo pa rin, mas maganda nga yung mas malapit tayo sa lahat para good vibes lang, para walang mga ganyang mga bagay. Yun lamang po para sa inyong sa kalaman na lahat. At sana nagkaroon ng konting aral para sa pangkalahatan ng aking ibinahagi sa ngayon na nung ako'y nagsisimula pa lamang at ako'y gumaganap sa mga unang bahagi ng aking pagbabahagi ng pagtulong sa kapwa na normal na o simpleng panggagamot na hindi pa ako masyadong wala pang alam sa mga bagay-bagay. Katulad ng pagdidibusyon, wala pa ako sa ganung kategorya ng time na yun. Wala rin sa pag-i-spiritual combat yun. Ito ay ordinary yung gamutan na napagana o napatunayan na nakatulong din sa tao na nangangailangan ng tulong. Sabi nga nila, maging malikhain kayo. At para sa kalaman ng lahat, binulong ko lang sa aking palad ang aking mga binigkas na salita. At doon ko ipinahid sa tiyan ng taong si manager. Kaya siya ay natulungan din at hiningi ko ng kanyang kagalingan sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Pagkayari noong time na yun, nagpasalamat siya sa akin. At saka wala akong kinuha sa kanya, walang involved na something like material o ano. Basta sabi ko lang sa kanya, gawin niya yun, magpahingi siya humingi siya ng tawad sa mga nasaktan niya at manalangin siya sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat at humingi siya ng tawad sa mga ganung pagkakataon. Yun lang ang binigay kong kondisyon sa kanya na humingi siya ng patawad sa lahat ng kanyang nasaktan. O kung ano man, nakapagsalita man siya hindi maganda at hinihingi niya ng pasensya yon sa mga tauhan niya. Diyan lamang po natatapos ang ating maikling kwento para sa ating pagganap ng mga tayo nagsisimula pa rin lamang ng mga bunang gamutan na simpleng gamutan na hindi katulad ng pakikipag-spiritual combate. Ito ay simpleng gamutan na naging mabisa rin na para sa akin experience ay naging makatotohanan. Sa awa ng Diyos, ngayon siya ay mabuti ng kalagayan ni manager at wala naman na ako nabalitaan sa kanya na paano siya o kung naman. Kaya salamat sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, sa mga gabay ng Sator Coronados, sa aking mga personal na gabay na tumulong sa kanya na mapagaling yung kanyang karamdaman. At sana maging aral ito, magsilbing aral ito para sa pangkalahatan na may mga bagay na ganito na kailangan maging maingat din tayo sa ating mga binibitawang salita at maging mapagpatawad din tayo sa lahat ng pagkakataon. Kung ano man pagkakasala ng ibang tao sa atin, maging mahinahon tayo sa ating bawat kilos at huwag natin gamitin ang ating mga espesyal na kakayahan sa ganitong mga bagay. Maging matiisin tayo, maging mas ilapit natin ang sarili natin sa Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag tayong basta-basta magalit o kung ano man. Kung kaya natin kausapin ng personal ng tao, i-approach natin. Kasi pag minsan, pag nag-voice out ka pa sa iba, mas nagiging komplikado pang sitwasyon. At muli, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Salamat nga pala sa mga first batch ng Sator Coronados Group. Shoutout sa inyong lahat. Sa mga second batch, shoutout din sa inyong lahat. Sa mga silent listeners, sa mga viewers natin dyan, sa mga sa Canada, sa US, sa Middle East, sa lahat ng pangkalahatan, sa buong mundo, sa Pilipinas, sa lahat. Germany, Japan, Taiwan, lahat. Pangkalahatan na. At sa akin lang, sana po sa videos, tulungan nyo rin po ang ating YouTube channel na kahit paano malaking tulong din na wag i-skip yung mga ads, saka kahit paano i-subscribe nyo po, tapos i-share nyo, tsaka mag-like na rin po kayo. Tsaka click nyo yung notification bell, kahit paano para kahit matulungan natin na kahit umangat yung YouTube channel natin at mas makatulong pa sa pangkalahatan pagbabahagi. Dahil ang pagtulong nyo
sa YouTube channel na ito, sa channel natin ay malaki rin ang may tutulong ito sa hinaharap. At bahala na ang Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat ang gumanti sa inyong mga kabutihan. At maraming salamat po. Ito pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Saturn ng Saturn Coronados. Nag-iiwan sa inyo ng mensaheng hanggang sa muli at maraming salamat po.